Ito, delikado ito mga ganito, Jay. Ito ang ika-4 sa mga bundok na naakyat na namin ng kaibigan kong si Romeo Lee na isa ring painter. Parang gugulong tayo pababa, ah. Daanan ng tubig yan, mga lumot-lumot na yan. Dinadaan. Ang dulas niyan, pag mapakan mo, babasa. Pag umuulan, mahirap pakitin, no? Oo, tulis ng mga bato, Tulis? Malapit na ba tayo sa Bayokbok? Malapit na tayo mamatay. Malapit na tayo mamatay, dude. Kasama namin ngayon ang kapwa niyang UP Mountaineers upang alamin kung ano nga ba ang misteryong bumabalot sa Makulot. Ang Makulot daw ang isa sa mga unang bundok noon na pinapaakyat sa mga sumasali sa UP Mountaineers. Bakit inaakit ito ng mga mountaineers? Nung una namin itong inakyat, late 80s to. Hindi pa ganito yung dahil niya, talagang rough lang. Rough, okay. Tapos, attractive siya kasi madali lang, malapit sa Manila. So, very accessible, kumbaga. So, hindi naman siya madaling-madali. Siyempre, pinaghahandaan pa rin, may training pa rin bago umakyat niya. So, 23 years ago, ano yung itsura nito? Naalala mo ba? Mas masukal siya. Mas masukal. Mas maliit yung Yung daanan, no? yung daan. Saka wala nito. Yung ganito. Wala nito. Walang ganyan, walang... Ito, may CR. Bahay. 5 tindahan. pesos, 15 pesos. Kainan, ano? Wala nito. Wala niyan. Parang establishment, no? So, very, talaga, primitive pa. I'm sure. Siyempre dati walang ganyan-ganyan. Ang ginagamit dati, mga sansa, mga kawayan, bato, pero walang permanent, Ito ang hirap Once the mountain becomes popular, nagiging ganyan, may marker, may permanent marker, hindi dapat nag-iiwan ng ganyan, kasi, no? dapat we leave the mountain as natural as it is nung dinatnan natin. Pero ito, hindi na siya natural kasi this way. Anong magiging epekto? Let's say, nag-leave ka ng mga ganitong markings sa Ito ang bundok. initial. Next time, magkakaroon na yan ng iba pang markings. So, Jay was here. Yung respeto lang din yung bundok. Nakikidaan lang tayo. So, parang... Bukod sa pangitingnan, hindi natural, no? Kaya wag gawin. tuloy, lalong na-encourage ang mga taong hindi nag-train na umakyat lang kasi may marking, hindi tayo maliligaw. So kung walang training, mas mataas yung risk na maksidente ka, mga health, Ito masukal sure. Kapag may nauna sa amin, may trail sign kami kunyari. Sino yan? Kukuha kaming bato. Yan, kunyari, ito yung trail. Dalawang trail, di ba? Maglalagay kami ng sign dito. Kanya, bato yan 3 bato yan, patong-patong yan Oo. Patong mo, ibig sabihin, Yun pakaliwa ka lagi. Yun yung sign na hindi ka dyan dadaan. Oo. O kaya, minsan, trail na ganyan, dahon na ipagkukross mo. Para ibig sabihin, hindi ka dyan dadaan. Dito ka dadaan sa kasi kunyari may fork, di ba? Dahil may training ka, pag nakita mo yan, ay, may X dito, hindi dyan. O saka sa Hindi river. X marks the spot, ha? Ito yung Jay, ito yung lumang trail. Yung mga iakyat namin 90s, 80s, 90s dito. Ito ginawa silang bago kasi madami na umakyat, ito yung bago. Tira mo, masukal yung luma, wala na talagang umakyat dito. Tsaka mas mabato, ano? Ako sa tagal ko umakyat, alam ko ito pa rin. Dito maliligaw ako dito. Siguro din maliligaw ako kasi talaga. Kamakailan ay isinara ang lumang trail dahil sa planong rehabilitasyon dito ng lokal na pamahalaan ng Cuenca. Bugbog na daw kasi ito. Ngunit dahil dito daw dumaan sina Romeo at Ethel nung unang akyat nila sa Makulot, nagdesisyon ng grupo na tahakin ang lumang trail. Pinayagan naman kami ng mga namamahala sa bundok sa aming plano. Saka may rules.
Hindi, ang UPM, may stricto talaga may protocol. Hindi pwede basta nga aakyat. Meron kang iniiwan na may contact person ka, local, at saka sa Manila. Yung mga ibang umakit ngayon, kaya nga maraming namamatay, nag-akit na 3, 2, 1, malalakas ang loob, pero walang train sa mountaineer, kaya may na-accident, may namamatay. Nasa lumang trail din daw kasi ang unang napabalitang namatay sa Makulot. Isang lalaking nagdigdi.